Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa pangalan po ng ating Panginoon. Ang Diyos po natin ay mabuti at siya po ay laging tapat sa kanya pong mga salita, sa kanyang mga pangako po sa bawat isa sa atin. Ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagmumula po rito sa Doro Faith Church, Kayanlog, District 6, sa pangunguna po ng inyong lingkod, Pastor Perdi Rada, sa ilalim po ng pangunguna ng aming pong District Supervisor, Pastora Cheryl Manansala. Ang kaaliwan po ng Panginoon at pag-iingat ay manatili po sa bawat isa at sa mga naka-online po na nakakasaksi ng gawain na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at sa oras po na ito, tayo po ay umawit ng isang pagsambang awit sa Panginoon, sapagkat napakaganda sa umaga pa lang tayo ay umaawit na sa Panginoon, tayo ay nagpupuri na para sa kanyang kaluwalhati. Tayo po ay umawit ng isang awit. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko ang daming, ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Minsan po, panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko ang daming, ang kanyang mga kamay aking gabay
Panginoon. Salamat po sa inyo. Purihin kayo, aming Diyos. Purihin kayo, aming Panginoon. Tunay na ang kapayapaan ay sa inyo lamang po namin nasumpungan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, karapat-dapat po kayong luwalhatiin. Karapat-dapat po kayong itaas sa aming pong mga buhay, aming Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, luwalhatiin kayo, aming Ama. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, aming dakilang Diyos. Aman, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa napakasaganang biyaya na patuloy po ninyong pinararanas sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, kung paano po kami gumising sa umagang ito, pagpapakita ng inyo pong napakasaganang biyaya sa amin, kung paano po kami makakapagpatuloy, kung paano po kami makakapagtagumpay, Panginoon. Ito po isang indikasyon ng inyo pong napakasaganang biyaya na patuloy po ninyong pinaparanas sa amin. Totoo, Panginoon, na kami ay dati po ninyong mga kaaway. Ngunit dahil sa aming Panginoong Hesus, kami ay tinuturing po ninyong mga kaibigan. At higit pa doon, Panginoon, kami ay tinuring po ninyong mga anak. Simula nang tinanggap po namin ang aming Panginoong Hesus sa aming pong mga buhay. Kaya naman, Ama, sa umaga pong ito, nais po namin kayong papurihan, nais po namin kayong luwalhatiin at dakilain sa aming pong mga buhay sa oras na ito. Ama, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makikinig ng inyo pong mga salita at ang inyong salita na aming pag-aaralan sa umagang ito ay maging pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Kung paano kami, Panginoon, makapagtatagumpay, makakapanatili sa inyong biyaya. Ito po, Panginoon, aming hinihiling sa umagang ito. Samahan niyo po kami, Ama, sa pag-aaral po ng inyong salita, yung mga nakasubaybay at maging sa mga manonood pa, Panginoon, sa darating na mga oras. Maramdaman po nila, Panginoon, ang inyong pong presensya sa kanila pong mga buhay sa oras na ito. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo. Niluluwalhati namin kayo sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at pangungunahan po tayo ng ating kapatid. Wala pong iba, Sister Tessa Rirada. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito tayo po ay patuloy na mag-aaral. Minsan pa ng salita ng ating Panginoon. At samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, na dakila. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na mabuti. Kami ay patuloy na lumalapit sa inyo ng iyong presensyang banal, ang iyong Spiritong banal, ang patuloy na sumama sa amin. Manguna, anuman yung kapahayagan ng mga salita, ito'y magsilbing aral sa amin, Panginoon. Pagtuturo at kalakasan minsan pa sa amin, Panginoon. Kayo po yung siyang patuloy na manguna. Kayo po yung patuloy na mataas sa umagang ito. Dakilain po inyong pangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Good morning po muli sa bawat isa. Hallelujah. Tayo po ay makipagbukas sa aklat ng mga Korinto. Unang Korinto, 16, 13 hanggang 14. Hallelujah. Ito po ay ating basahin. Sabi doon, Unang Korinto 16, 13 hanggang 14. Maging handa kayo at magpakatatag sa pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Sa 14, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong may pag-ibig. Purihin po ang salita ng Diyos. At sabi nga, kung makikita po natin, sino ba po yung nagiging halimbawa ng pagiging handa?
pagiging matatag, pagiging matapang, matibay. Di ba po yung mga sundalo? Amen. At naroroon yung kanilang pagiging handa lagi sa labanan, pagiging matatag kailangan, pagiging matapang, at yung pagiging matibay. At kung wala at yung pag-ibig nila sa kanilang ginagawa. Amen. Kasi pagiging isang sundalo, kailangan talaga nandoon yung pagiging handa mo sa lahat ng sitwasyon. Kung kailan ka tawagin, laging on call ka. Amen. At yun nga, sabi doon, maging handa. Number 1, maging handa. Yung nagiging aware tayo sa lahat ng nangyayari sa ating paligid. Amen. Yung speech is spiritually awake tayo. Maging handa po tayo sa lahat ng nangyayari sa paligid natin. At kasi laging naroroon yung temptasyon at yung danger nito. Amen. Na sa araw-araw ay talaga namang naroroon. Hindi natin lagi lang siyang naroroon na hindi natin pwedeng iwasan. Kumbaga. Pero dahil nagiging handa tayo, pwede nating gawin yung mga nararapat. Amen. At sabi nga dun sa Kolosas 4:2, kukunin ko po dito yung pagiging handa sa pananalangin. To be watchful in prayer. Amen. Sabi doon, huwag magsasawa sa pananalangin, gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Kasi po, 'di ba, simula pa lang ng umaga, kailangan naroroon na yung pagiging handa natin sa pananalangin. Amen. Kasi lahat ng pagsubok, lahat ng problema, pwede mong kaharapin. Kaya maging handa po tayo sa umaga pa lang sa ating pananalangin, naroroon yung nailalayo tayo doon sa anumang mga tukso, doon sa mga anumang danger na pwede nating harapin. Amen. At hindi po dapat tayo natutulog sa ating mga pananalangin. Kasi dahil sa marami tayong kaabalahan, marami tayong mga ginagawa, nakakalimutan po natin yung isa sa mahalagang gawain ng isang Kristiyano, yung pananalangin po natin. Amen. Kaya po dapat maging handa po tayo sa pananalangin. Maraming pwedeng gawin sa paghahanda. Pero isang bagay na dapat nating laging inuuna ay yung makapanalangin tayo simula pa lamang ng araw ng ating gawain. Amen. At kung pwede nga, oras-oras. Kasi pwede naman tayong manalangin. Ano man yung ating mga ginagawa. Magsambi tayo ng panalangin sa Panginoon. Lumapit tayo sa panalangin sa Panginoon. Amen. At yung pangalawa, yung pagiging matatag sa pananampalataya. Yung stand firm in faith. Amen. Hindi po dapat tayo natitinag. Hindi yung unshakable. Unshakable tayo. Dahil, sabi nga, kung hindi tayo magiging matatag sa ating pananampalataya, pwede tayong iguho agad. Amen. Pwede agad tayong bumagsak. Kailangan hindi tayo natitisod. Maraming katitisuran na pwedeng mangyari sa atin. Pwede nga sa tao nang galing o sa kung anumang gawa ng ating kaaway. At hindi dapat tayo madaling ilipat. Amen. Kasi yung pagiging matatag natin sa pananampalataya, iyon yung ating magiging foundation. Amen. Kailangan yung ating pagiging matatag sa pananampalataya ay mayroong
foundation. At sabi nga, dapat matibay. Tinatayuan natin yung foundation na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Excuse me po. At ano ba dapat yung nakasalig doon sa foundation na meron tayo? Ano ba dapat ang mayroon doon? Kailangan sa pagiging matatag na natin sa pananampalataya, yung foundation natin ay merong Word of God. Amen. Kasi isa to sa tutulong sa atin sa araw-araw kung paano natin isusurvive yung mga bagay na nangyayari sa ating paligid, sa atin mismo. Amen. At yung Gospel of Christ, kung paano yung Ebanghelyo na ginawa sa atin ng Panginoon, yung katotohanan na ang Diyos yung mismong magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung pangatlo, yung tulong sa atin ng banal na spirito. Kasi kung wala ang banal na spirito, baliwala rin ang lahat. Amen. At yung kasamahan natin sa church, kasama dapat yun sa foundation na itinatayo natin. Amen. At kailangan maging matibay yung pundasyon na meron tayo. At sabi nga, basahin po natin doon sa unang Korinto 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo, di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Diba po meron na tayong foundation. Nandun na yung Word of God. Nandun na yung Gospel ng Diyos. Nandun na yung tulong ng banal na Espiritu at ng ating mga kasamaan sa iglesia, sa church. Kailangan naman na yung ating gawain ay nandoon yung pagiging masipag natin. Magpakasipag po tayo sa lahat ng ating pinapagawa sa atin ng Panginoon. At dahil alam naman natin na lahat ng yun ay di masasayang. Ang lahat ng yun ay may kabuluhan. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Yung pang-apat, sabi po doon, magpakatapang at magpakatibay. Kung mababasa po natin sa Deuteronomio 31:6, sabi doon, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamaan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo pababayaan. Naroroon yung pangako sa atin ng Panginoon na anuman yung ating mga gagawin, anuman yung ating mga desisyon, kailangan magpakatapang tayo at magpakatibay na gawin ito. Amen. At ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Sa lahat na nagpapakatibay, nagpapakatapang, na maglingkod sa ating Panginoon at tumatayo sa katotohanan na may Diyos na patuloy na sasama sa atin at hindi tayo iiwan. At sabi pa nga doon sa mga awit 31:24, o magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng kay Yahweh ay nagtitiwala. Katatagan sa bawat isa sa atin na nagtitiwala sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. At kung mababasa pa po natin dun sa Josue 1:9, sinasabi doon, sasaatin ang Diyos saan man po tayo pumunta. Amen. Lagi po tayong magtiwala at dapat nagtitiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po tayo dapat madaling matakot. Kasi hindi naman para sa Diyos yung takot eh. Amen.
Hindi dapat tayo natatakot sa anumang ginagawa natin para sa Panginoon. Hallelujah. At sa panglima, sabi doon, gawin ng may pag-ibig. Sa lahat ng ating mga ginagawa, kailangan nandoon nakalakip yung paggawa ng may pag-ibig. Amen. At kung mababasa po natin doon sa unang Korinto 14:1, sabi doon, ang pag-ibig kung gayon ang inyong pakamithiin. Amen. Pakamithiin natin yung pag-ibig na sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi nga, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan yung lahat. Amen. Sabi doon, kung mababasa natin sa unang Korinto 13, sabi doon ay, para lamang tayo mga batingaw na umaalingaungaw, pompyang na tumataginting. Sinasabi pa, walang kabuluhan, walang kabutihang maidudulot yung ating mga ginagawa kung wala yung pag-ibig. Amen. Hallelujah. At kung patuloy pa nating babasahin yung unang Korinto 13, naroroon sinasabi lahat kung ano yung dapat na meron yung pag-ibig natin. Yung pagiging matyaga, mababang loob. Amen. Hindi nananaghili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Sa verse 7 pa, sabi doon, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatiyaga hanggang sa wakas. Amen. Hanggang sa wakas naroroon yung pag-ibig na meron dapat tayo. Kasi, sabi nga, baliwala ang lahat kung walang pag-ibig. Baliwala lahat yung ginagawa mong paglilingkod. Baliwala lahat yung pagtayo mo sa gawain ng Panginoon. Kasi, di ba, pag may pag-ibig tayo, handa tayo magpatawad. Handa nating gawin yung nararapat para sa Panginoon, yung tama. At tumatayo tayo sa tama. Amen. At ito yung mga kinakailangan na meron ang bawat isa sa atin. Paalala lagi ng Panginoon na maging handa tayo, maging matatag tayo sa ating pananampalataya, maging magpakatapang at magpakatibay tayo at magkaroon ng pag-ibig. Gawin natin iyon ng buo sa ating mga puso. Amen. At nawa po ang bawat isa ay napalakas, napaalalahanan ng salita ng Diyos sa umagang ito. Alam natin na ang Panginoon ay hindi tayo iniiwan sa pakikipaglaban. Ang mga sundalo ng Diyos ay palagi maging handa sa anumang sitwasyon, sa anumang suliranin na kinakaharap ng bawat isa. Salamat po sa salita ng Diyos at sa umagang ito, patuloy po tayo manalangin sa bawat isa na ang Diyos yung patuloy na manguna anuman yung kailangang paghanda, kailangan maging kalakasan ng bawat isa ay patuloy na samahan tayo ng Panginoon. Yung Espiritong Banal niya sumama sa atin. Manalangin tayo minsan pa. Hallelujah. Panginoon, patuloy kami nananalangin sa inyo, sa inyong kabutihan. Tinataas po namin ang bawat isa, O Diyos, sa aming distrito na kinabibilangan, Panginoon. Kayo yung patuloy na manguna, magpakahayag sa bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Sa Door of Faith Church Organization, Panginoon, kayo yung patuloy na magpakahayag. Anuman, Panginoon, yung naisin yung ipagawa sa amin, ay patuloy kami maging handa, matatag, matibay, Panginoon.
at maging saligan namin yung pag-ibig, Panginoon, na nagbubuhat sa inyo. Kayo yung patuloy na manguna, Panginoon, sapagkat wala kami magagawa kung wala ang inyong pagsama sa amin. Kayo yung patuloy na manguna, kalakasan sa mga pisikal naming katawan, lalo't higit sa aming mga espiritual, Panginoon. Na hindi kami madaig ng anumang mga pagsubok, na anumang temptasyon na magdudulot sa amin ng kapahamakan, Panginoon. Kayo yung siyang mahayag, mataas sa aming mga buhay, patuloy na lapitan ng bawat isa, O Diyos. Salamat po sa bawat salita na nahayag sa umagang ito, Panginoon. Ito'y patuloy na maging pagtuturo sa amin, pag-aaral, Panginoon, at patuloy na ang kapahayagan ng mga salita ay magbunga sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, napakabuti niyo po, O Diyos, sa aming mga buhay. Palagi kami magtitiwala sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos at mapagpala po ang bawat isa sa umagang ito.